the Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. May tuturing ko ring bayani ng kanyang biyanan, Jeff Eliscopides. Di pa ako tapos eh. Yun naman pala. Good morning, Brad. Morning, Pastor. Good morning, Mami Angie. Ayan, para naman yung biyanan masaya. Good morning sa iyo, Tito Peps. Sige. Okay, batiin mo si Tatay Totoy Guanyo. Yan. At si Ginoong Elmer Yanga, happy birthday po sa inyo, sir. At kay Nilo de la Cruz, retired general, happy birthday din. Kay Pastor Joey Umali, happy birthday din po. At maligayang bati rin po kay Ma'am Cherry Baile at kay Kuya Al Mendoza, happy birthday. At maging kay former President Joseph Estrada. Yan, happy birthday din po in advance po sa inyo. O sige, tuloy mo na, Pastor. Alright. Get well soon sa aking kaibigan si Alain Diancin. And of course, nanonood din Junjun at Trina Galang. Yan. Anong bang klaseng pagmamahal meron ng Diyos sa atin? Yan po pinag-uusapan natin. Kahapon nga po, sabi natin yung sacrificial type of love. Hindi makasarili. Okay, to the point nga, sinugo nga niya yung bugtong niyang anak. Kahit hindi natin deserving na ipadala yung anak para pagbayaran yung ating mga utang na kasalanan, pinadala pa rin niya. Not because we deserve it, but because He is loving. Not because we're lovable, but because His nature po is a loving God to the point na sacrificial nga po yung kanyang pagmamahal, hindi makasarili. Ngayon po, isang muka ng kanyang pagmamahal ay ang pagdisiplina. Sabi sa mga Hebreo 12:10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Alam niyo po, yung mga magulang natin, at ako po, isa na rin ako magulang, nais lang naman nating maipadama yung ating pagmamahal sa ating mga anak. However, minsan po sa kagustuhan nating maipadama, kahit mali, na-spoiled na. Di ba yung bata, 3 years old, ayaw kumain, nag-iPad ang nasusunod. Yung bata kaysa yung nanay o yung yaya, sinisigaw-sigawan lang. Nakita mo yung mga bata na nagwawala sa mga toy store sa mall, di ba? So pagka po tayo bumigay sa gusto ng ating anak, madalas yung kapritso po ng mga anak natin ay makasarili ang kapakanan. Dahil sinabi naman po sa Biblia yan, talagang at birth, tayo po'y makasalanan na pinanganak dahil nga kay Adan at sa mga sumunod pang mga pinanganak na lahat ng mga tao. Kaya nalilihis po ng landas yung mga bata pagka nasunod yung kanilang gusto. Kasi left to themselves, hindi naman talaga nila alam kung anong gusto nila. Buti na lamang po, ang Diyos natin hindi ganon. Hindi siya nangi-spoiled ng anak na tulad natin. Kasi po ang Diyos, hindi siya after para sumaya ka. The goal is not for you and me to be happy, but to be holy. Kaya sabi rito, sa ikabubuti natin upang tayo maging banal. Bakit po kailangan natin maging banal? Kasi po, without holiness, no one will see the Lord. Kaya minsan, Ted, minsan may mga kina-counsel ako, alam mong mali yung ginagawa, ang contention nila o ang kanilang excuse, mali ba to, Pastor? Masaya kami. I'm sure gusto rin naman ni Lord na masaya kami. Pagka kina-counsel ko, sino nagsabing gusto kayo ni Lord sumaya? Ang gusto ni Lord maging holy ka. Kung ang kasiyahan mo ay labag sa kanyang katuruan, I don't think mag-a-agree siya para ka lang sumaya kahit labagin mo ang kanyang kautusan. Because the Lord gave us the law and the rules, hindi para ka sumaya, para ka maging banal. Kasi without holiness, hindi natin makikita ang Diyos. Now, it doesn't mean pag holy ka, hindi na masaya. Ako po'y masaya sa aking marriage for 28 years na kami kasal ng aking asawa. At by the grace of God, ako po'y naging tapat sa Kanya and hopefully patuloy po, hindi siya killjoy. Hindi siya yung pag sumunod ka kay Lord, ang lungkot na ng buhay. Hindi ka pwede mambabae. Alam niyo po, sa totoo lang, ang pagsunod sa Diyos ay masaya. Masarap ang buhay na naka-align sa mga katuruan ng Diyos. Dahil ang goal ng Diyos, hindi ka lang para sumaya. Maging holy ka, maging banal. Kaya po minsan, makinig po kayo, may tinutuwid ng Diyos na landas natin, masakit man, pero kailangan. Kasi kung hindi tayo magiging matuwid,
hindi tayo mag-e-end sa landas patungo sa Kanya. Kaya po ikaw na nakikinig ngayon, napilit kang winawasto ni Lord, tinanggal yung mga barkada mo masasama, nilalayo ka sa mga bisyo mo, parang feeling mo, sama ng Diyos na to. Ba't tinanggal tong kabit ko? Ba't tinanggal tong... Tinukorek ka lang ni Lord. Dahil ang gusto ni Lord, maging banal ka. At kung ayaw mo, may choice naman tayo palagi. Susundin ba natin ang pagtuwid sa atin ng Panginoon or i-insist natin yung sarili nating kapakanan? Mga Hebreo 12:10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Tayo'y manalangin, Panginoon, masakit man minsan ang iyong pagtutuwid sa mata namin, bakit hindi tinuloy ito? Bakit nasira yung negosyo na to? Bakit nawala yung barkada na to? Bakit nalayo sa akin itong ganitong klaseng power? Lord, tinutuwid mo lang kami dahil mahal mo kami. Dahil nakikita mo ang simula at ang wagas. You are the beginning and the end. Kaya Lord, dinadalangin namin sa mga pagtutuwid mo sa amin, makita namin yung eternal perspective. Hindi lang dito sa lupa ang goal mo sa amin, kundi makasama ka namin throughout eternity in heaven. So minsan, Lord, masakit man. Bakit natanggal to? Bakit nasira to? Bakit nawala yun? Lord, mag-submit kami sa iyong kaluguran at kaluwalhatian at ang plano mo masusunod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat pong muli sa magandang balita at aral na hatid ni Brad Jeff this morning. Lord, alagaan niyo po siya lagi. Bless his mission and keep him safe and protected. And Lord, muli, salamat po sa biyaya ng araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa aming programa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat. Okay, Brad Jeff, bukas ay holiday din. Oo, at Yes. sa Huwebes ay Back to normal. hindi na holiday. So, diyan ka lang ba, Brad, ngayong holiday, Tuesday? Yes, medyo pahinga lang muna, sinusulit natin yung mga ganitong pagkakataon. Bukas meron lang akong medical check-up para naman ma-feel natin yung ating kondisyon. Thank you for my Dr. John Raquinho. Salamat sa inyong pag-alaga sa akin. Yan. Sige, so salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow. Maraming salamat, Ted. At siya, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless you. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopida. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.